Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Ako po ay nagagalak sapagkat nandito yung mga potential preachers natin, no? At nakikita ko rin yung mga kagalakan ng aking puso, nakikita ko rin yung mga kapatiran na narito sapagkat mahalaga yung ating pag-uusapan ngayong gabi na ito, no? Nung isang araw, siguro that was like 5 days ago, no? Meron akong nakashare na kasama ko sa trabaho. Christian din siya, no? Isa lang naman yung tinanong ko sa kanya, kapatid. Ano sa tingin mo ang ebanghelyo? What is the gospel? Sabi niya. Ang tanong ko sa kanya. At ang sabi niya sa akin, si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan. At pinatawad niya ang aking mga kasalanan. No? At nang marinig ko yun, kapatid, tinanong ko sa kanya, meron akong follow-up question. Ang follow-up question ko ay ganito. Napakaganda na narinig ko na nakasentro sa ating Panginoon Jesucristo ang Ebanghelyo. Ang tanong, paano tayo naligtas ng ating tagapagligtas? Diba? Tapos nag-isip siya ng matagal, kapatid, no? At sinabi niya, inulit niya ulit yung tanong, yung sagot niya sa akin. Basta ang alam ko, kapag na kay Kristo ako, patatawarin ako sa aking mga kasalanan. Yun yung sinabi niya sa akin, kapatid. At tinanggap ko na lang yung kanyang sagot sa akin. 5 years ago, kapatid, nung wala pa ako sa pananampalataya, tinanong ako ng aking kapatid, no? Si Ephraim. At sabi niya sa akin, Kuya, what is the gospel? Dahil that was like 2019, wala akong pakialam, kapatid. No? Wala pa ako kay Kristo noon. Sabi ko na lang na, basta no chutabo kang Kristo, sabi ko mga yan, nakatapo po rin. Ganun lang. No? Nung maniwala tayo, nakatapo po rin. At meron siyang follow-up question sa akin, isa rin yung follow-up question sa kanya, baka nano mo nga balo ito? Paano mo nalaman na kung tayo ay na kay Kristo, hindi niya tayo pababayaan? Hindi ko na masagot ng kanyang tanong, kapatid. So, yung mga bagay na yan nangyayari sa buhay natin. Minsan, kasama natin sa iglesia, kapag tatanungin mo siya, Sister, brother, what is the gospel? Ano yung ebanghelyo? Ang sasabihin niya sa atin, in a universal way, sasabihin niya, basta ako naniniwala ako na napatawad ako ni Kristo sa aking mga kasalanan. At ako ay iniligtas niya. Ang tanong, paano? Naiintindihan mo ba kung paano ka ba niligtas ni Kristo? Naiintindihan mo ba yung ebanghelyo kung gaano ito kahalaga sa buhay mo? Kung paano ito nagbabago ng buhay ng tao? Kapag naririnig yung ebanghelyo, ang patay ay nabubuhay. Isang milagro na galing sa Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng ebanghelyo. Tapos, ang susunod na tanong sa akin ni Ephraim, that was like, nung nakay Kristo na ako, that was like 2021, ang tanong niya sa akin, Kuya, what is the absolute gospel? Diba? Kapag sinabing absolute, ito yung tiyak. Ano yung ganap o tiyak na ebanghelyo? Precise, kapatid. Hindi yung general na sinabi mo lang na naniniwala kay Kristo. No. What is the precise gospel? At wala rin akong nasagot sa kanya sapagkat noong mga oras na yon, kapatid, ang inyong abang lingkod ay mangmang pa sa mga salita ng Diyos. After noon, kapatid, na-realize ko sa aking sarili na wala pala akong alam tungkol sa ebanghelyo ng Diyos. At ang sinabi ng kapatid ko, simple lang, Kuya, basahin mo yung Romans. At yun yung ginawa ko, kapatid. At nagsaliksik ako ng aking pansarili. Yung buong oras ko, dilaan ko yan sa pagsasaliksik kung ano ba ang ebanghelyo ng Diyos. Ano yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit ito mahalaga sa buhay natin? No? Bakit mahalaga na maintindihan natin ito? At bakit mahalaga na kailangan bilang mga Kristiyano, alam natin ito sa ating puso? Na kung tatanungin tayo ng unbeliever, bakit ka na kay Kristo? Alam mo kung ano yung sasagot mo sa Kanya.
Nakakalungkot lamang kapatid na kapag sasagutin nila yon, bakit ka na kay Kristo? Maling sagot ang ibibigay. Kasi kapag ako ay na kay Kristo, nakukuha ko kung anong gusto ko. Or meron akong ganyan pangako, or meron akong ganitong pangako, o ganito may ganito akong gusto sa kanya, gano'n. No? Itong mga bagay na ito, kapatid, ay hindi ang Ebanghelyo. Kaya ngayong gabi na ito, binigyan ko ng pansin ito sapagkat nakikita ko, napapansin ko, no, kahit si Brother John, message ako nung isang araw, nais din niya na malaman yung mga salita ng Diyos na ako'y naganap. Kasi napakadalang sa mga kapatid na meron silang pagnanasa na malaman ang mga salita ng Diyos. No? Kahit minsan, nag-i-spearhead na ako, parang gusto ko talagang mag-initiate ng Bible study. Inumpisahan ko kay Brother Marvin, no? Talagang gusto ko na maintindihan natin bilang mga mananampalataya kay Kristo kung ano ba talaga ang Ebanghelyo. At worth it ba na mamatay tayo para sa Ebanghelyo na ito? Kapatid, 1500s. Alam niyo ba yung kwento ng Bloody Mary? Akala niyo siguro cocktail drink lang yung Bloody Mary, no? Or akala niyo sa horror film, parang babae na punong-puno ng dugo. Sabihin niya, ay si Bloody Mary. No, kapatid. This is real or true story. Si Mary the First, ang kauna-unahang reyna ng Inglaterra, ay nagpapatay ng almost 300 Protestant Christians, kapatid. Kapag sinabi Protestant Christians, yung mga Kristiyano na hindi naniniwala sa Roman Catholicism. Pinapatay niya sila kasi heretic daw sila. Mali yung kanilang paniniwala. At yung mga tao na ito, paano sila pinatay? Sila ay itinali sa isang punong kahoy at sinunog ng buhay. They were burned at the stake. Kaya tinawag siyang Bloody Mary because of Queen Mary, nagpapatay siya ng 300 Protestant Christians, kapatid. At yung scenario na yun, yung nangyari na yun, it's known by history as the Bloody Mary. Alam niyo ba yung mga 300 na Kristiyano nito, kung hindi nila pinapaniwalaan sa Roman Catholicism? Kapag itinataas ng pari yung cup, alam niyo ba yung cup? Diba mayroong wine doon? Ang sasabihin niya, this is the blood of Christ. Ang tawag doon, kapatid, is the doctrine of transubstantiation. Pag sabi transubstantiation, trans means transform, and substantiation, yung substance, kung nilalaman ng cup na iyon. Kapag tinaas niyo yung cup, ang wine o ang ubas ay mag-iiba yung laman niya. Magiging dugo ni Kristo. At yung mga protestante na ito, kapatid, na sa pangunguna ni Martin Luther, ay hindi naniniwala na kapag tinaas mo yung cup na yun, yun talaga yung totoong dugo ni Kristo, sapagkat sino sa mga makasalanang tao ang kayang hawakan ng kabanal-banalang dugo ng ating Panginoon? Hindi nila matanggap. Ano yung ginawa ni Mary? Pinapatay sila, kapatid. Sinunog silang buhay. At sila ay ready na mamatay para sa katotohanan. Sila ay ready na mamatay para sa Ebanghelyo. Sila ay ready na mamatay para sa gospel, ang totoong Ebanghelyo. Ready nilang ibigay ang kanilang buhay. Ready lang manalakaran, kapatid. Dadyang batay lang, manalakaran lang yung katutuan. Kaya nakakalungkot sa mga panahon na ito, that is like 500 years after, nawalan ng saysay yung pagkamatay ng mga martyrs na yon, no? Ang Ebanghelyo ay binalahura. Iniba, kapatid. No? Dinagdagan, binawasan, sinira, kapatid. Kaya, ang reforma, yung mga totoong, mula sa Augustine line, kapatid, yung mga nagreforma, ay ibinalik nila ang Ebanghelyo sa kanyang totoo or true form. Kaya tinawag siyang reform. Ibubuin natin ulit. Babalik natin sa totoong Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Kaya ito'y pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Bakit ito mahalaga? Bakit kailangan alam natin ito? Bakit kailangan isabuhay natin ito? Bakit kailangan isapuso natin ito? Lalo-lalo na sa mga tao na gusto maging preachers.
lalo-lalo na sa mga kapatid na ninais nilang mag-evangelize. No? Bakit? Kasi this is the power of God unto salvation. Sabi ni Paul sa Romans chapter 1, hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo. Because this is the power of God unto salvation. Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, pamagat natin pag-aaralan, the power of God unto salvation. This is Christology, kapatid. This is soteriology. This is the study of our salvation. This is the study of Christ. No? At pag-aaralan natin ito mabuti sapagkat ito yung mahalaga at kailangan sinasa puso natin ito. Bakit ang ebanghelyo na ito is worth dying for? Ang sabi ni Jose Rizal, ang mga kabataan, the youth is worth dying for. So okay lang na mamatay siya sa luneta para sa mga kabataan. Pero mayroong mga Kristiyano na ang ebanghelyo, kaya nilang mamatay para sa ebanghelyo na ito. Bakit ito mahalaga? Bakit? Sapagkat, sabi ni Pablo sa Romans chapter 1, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sa mga maniniwala sa ebanghelyo, ito ang kanilang kaligtasan. E paano kung maling ebanghelyo ang ibinigay mo sa kanila? Maling ebanghelyo ang ibinahagi mo sa tao? Paano maliligtas yung tao na yun kung maling ebanghelyo ang naipahiwatig sa buhay niya? Kaya nga sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2, kahit anghel pa ang magbigay sa inyo ng ebanghelyo iba sa ebanghelyo na naituro na sa inyo, let them be anathema. Sabi niya, sumpain sila. Sapagkat mahalaga ang ebanghelyo, kapatid. Ito ang nagbubuhay sa mga patay. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng tao. Ito yung katotohanan. Lahat ng mga Kristiyano, kahit nung unang panahon pa, ay naniniwala na kung hindi narinig ng isang unbeliever ang ebanghelyo, ay hindi siya maliligtas. Naniniwala po ba tayo doon? Diba? Kung hindi maririnig ng isang unbeliever ang ebanghelyo, hindi siya maliligtas. Bakit? Sapagkat the gospel is the power of God unto salvation. Pag-aaralan natin mamaya, bakit natin nasabi yun? Kaso mayroon tayong problema. Ang problema ganito, marami sa mga nagsasabing Kristiyano sila, ngunit hindi nila alam ang totoong ebanghelyo or the gospel. Kaya limitado ang kanilang pagkakaunawa sa mga salita at mababaw ang pananampalataya kay Kristo. Madaling mabuwal. Kasi mali ang kanilang pundasyon, mali ang kanilang paniniwala. Ibang ebanghelyo ang kanilang tinanggap. Ito pa, meron pa tayong matinding problema na nangyayari kahit sa mga oras na ito, no? Na nakakalungkot. Karamihan sa mga nasa malalaking kongregasyon, tinatawag natin mga mega churches, yung malalaking mga churches, ay naniniwala sa tinatawag nating prosperity gospel. Na ang ebanghelyo ni Kristo ay para sa inyong ikakaranya sa buhay. Ikakayaman, ikakakalusugan, ikakagandahan ng iyong estado. No? Ang tawag dyan is prosperity gospel. Ang good news na kanilang sinasabi, kapag pupunta kayo kay Kristo, lahat ng ninanais ng inyong puso ay mapapasa inyo. Ano yung ninanais ng puso ng isang makasalanang tao? Hindi ba mga makamundong mga bagay? Do not love the world, ang sabi ni John, nor the things that are in the world. For the things that are in the world are flesh. Na ang Panginoon ay naparito upang ibigay lahat ng ninanais ng puso mo dito sa lupa. No, kapatid, this is not the gospel. No? Pero marami yung naloloko. Kasi sino nga ba yung ayaw na makuha niya ang gusto niya sa pamamagitan ni Kristo? Kapag nagpunta ka kay Kristo, magbigay ka ng ganitong tithe, lalaki yan, magbigay ka ng 20,000, magiging 100,000 yan, makukuha mo na kung ano yung gusto mo. Marami yung naloloko dyan, kapatid, kahit sa Amerika. At marami yung kanilang nag-expose ng mga scam na yan, kapatid. Bakit? Kasi yung mga tao, madali silang maloko sa mga bagay na nasa mundong ito.
But this is not the gospel. Hindi po ito ang ebanghelyo. Bakit ka ba na kay Kristo? Dahil meron ka bang kailangan lamang sa Kanya? O dahil naunawaan mo kung yung nagawa niya para sa iyo? E paano kung hindi mo maintindihan man lamang yung mga bagay na yun? Nasa estado ka ba ng pananampalatayang totoo? O nasa estado ka ng isang pananampalatayang huwad? Kaya ito yung mga bagay na kailangan nating maintindihan. Meron tayong tinatawag na absolute gospel. Tinanong ako ng kapatid ko, Kuya, what is the absolute gospel? Hindi ko siya masagot. Pero ngayong gabi na ito, sasagutin natin. Ang sinabing absolute gospel, ito ang paniniwala na mayroong iisang ebanghelyo at ito ay ganap at tiyak. Ito'y tama at partikular. Ito ay hindi pwedeng palitan, dagdagan o bawasan. Hindi siya pwedeng by faith plus works. Hindi ganyan. No? Hindi siya pwedeng dagdagan, ni bawasan. By faith in Mary. Ganyan, papalitan mo. No, this is not the absolute gospel. Kasi sabing absolute gospel, ito'y tiyak. Ito'y galing sa mga salita ng Diyos. Ito ang biblikal na paniniwala ng ebanghelyo. Kaya ngayong gabi, ito yung pag-aaralan natin, kapatid. Bakit ito mahalaga? Sa Galatians chapter 1, verse 7 to 8, sabi dito ni Pablo, hindi sa mga ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Mayroong mga tao na ganyan. Nakasama din natin sa iglesia na binabaluktot ang ebanghelyo para sa kanilang pansariling kakailan. Or pansariling kapakinabangan. No? Ito yung problema, kapatid. Yung ginagawa ng mga ibang preachers, ito yung ginagawa nila. Pero ang sabi ni Pablo sa subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na iba sa aming naipangaral o ipinangaral na sa inyo, this is the first time na sumumpa. No? King Tagalog, kapatid, siya ay nagmura. King Kapapangan, may nagkasya. Ang sabi ni Pablo ay hayaan silang sumpain. In the Greek word, kapatid, that is anathema. Sa English, let them be accursed. No? Walang pinagkaiba kapag sinabi mong sumpain ka ng Diyos. Lahat ng galit ng Diyos ay pa sa iyo. Or, in other words, mate ka sana. Ito yung mga bagay na yan, kapatid. Napakahalaga ng bagay na ito. Na kung ibang ebanghelyo ang ating tinanggap, ito ay magkakos sa atin ng tinatawag nating spiritual death. Walang buhay na mangyayari, kundi kamatayan ang mangyayari sa atin. Kaya nga, ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, ang tunay na ebanghelyo. Mahalaga na kailangan malaman ang absolute gospel o ang tunay na ebanghelyo upang maging handa tayo sa mga pakikibaga, sa mga prinsipyo ng mundong ito. Di ba tayo ay nakikibaka, pinag-aralan natin ito doon sa Armor of God, sa mga prinsipyo ng mundong ito. Kapag mayroong filosofiya ang mundong ito, pag sinabi ng mundong ito, paano kami maniniwala sa iyo? Akala ko ba yung Diyos mo ay nagpapagaling? Bakit hindi niya napagaling itong si sister na ito? Namatay siya. Hindi totoo yung Diyos ninyo. Kailangan equip tayo sa mga salita ng Diyos upang masagot natin yung pagtira sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung wala tayong alam sa mga salita ng Diyos, paano natin sasagutin yan? Is that a logical question? Yes. Diba? Akala ko ba yung paniniwala natin kapag tayo ay na kay Kristo, kapag idinulog natin sa Kanya ang ating mga hinaing, ay papagalingin tayo. Bakit hindi tayo pinapagaling? Ibig bang sabihin nun, hindi totoo ang ating Diyos? Diba? Mayroong mga ganyan logic, kapatid, na valid yung logic. Diba? Ito, bakit mahalaga yung mga bagay nito? Upang tayo bilang mga nabuhay muli para kay Kristo ay maging matatag sa pananampalataya. Bakit mahalaga ang ebanghelyo? Upang tayo ay maging matatag sa pananampalataya. Bumalik tayo sa Romans chapter 10. Kung babasahin yung Romans chapter 10, kapatid, this is about Israel, 10 and 11. Sa Romans chapter 10, sa atin ni Pablo dito, na nalulungkot siya para sa Israel. And sa Romans chapter 11, sasabihin niya na Israel ay parang punong kahoy na nasever na. Kapatid.
Parang puno ng olibo na naputol. Pero basahin natin sa Romans chapter 10, at ito yung ating pinaka-focus ngayong gabi na ito. At ang subject natin dito is Israel, okay? Ano si Israel? Ang bansa ng Diyos, no? Ang piniling bansa ng Diyos. At ang Israel na ito, ang bansa na ito, ay naniniwala sa Diyos ni Abraham, ni Isaac. Di ba? Ang Israel ay naniniwala sa Diyos na pinapaniwalaan natin, kapatid. Monotheist sila. They are one God believers. Sa kanila nanggaling yung Shema. Hear, O Israel, the Lord our God is one, and thou shalt love the Lord with your heart, with your soul, with your mind, with all your strength. Sa kanila nanggaling yun, kapatid, the Shema. Ang Israel ay naniniwala sa kaparehong Diyos na pinapaniwalaan natin. No? Pero ito yung sinabi ni Pablo. Sabi niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, mga Israelita, ay ang sila ay maligtas. Bakit idinadalangin ni Pablo na ang mga Israelita ay maligtas? Bakit? Sapagkat sa kanyang paningin, hindi sila naligtas. Imagine, piniling bansa ng Diyos, pero hindi sila ligtas. Ito yung nakakatakot. No? Piniling bansa, naniniwala sa iisang Diyos, naniniwala sa Diyos ng Israel, na siyang Diyos natin, pero hindi sila ligtas. Imagine, kaya nga, minsan, di ba, merong ganito, darating yung panahon, sasabihin natin, Diyos, di ba, napalayas ako ng demonyo, bla bla bla, tapos sabihin niya sa'yo, lumayas ka sa akin, hindi kita nakikilala. Ito yung nakakatakot. Di ba? At sa verse 2, ibig sabihin ng Israel ay hindi naligtas. So 2, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos. Ibig sabihin ng mga Israelita nito ay naglilingkod, ang mga Israelita nito ay nagpapagal, ang mga Israelita nito ay gumagawa ng mabuti sa ngalan ng Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman. Anong ibig sabihin nun? Hindi nila alam ang totoong ebanghelyo. Oo, masipag kang naglilingkod sa Diyos. Oo, nagbibigay ka ng tithes and offering. Oo, nagpupunta ka sa church. Oo, naglilingkod ka, napapagamit ka, kumakanta ka, nagpipreach ka. Pero wala kang kaalaman. Ito yung nakakatakot. Diba? Ang sabi ni Pablo, sila ay basigasig para sa Diyos. Itong mga Israelita, subalit hindi ayon sa kaalaman ng kanilang kasigasigan. Ito'y ayon sa kanilang pansariling kaalaman. Ano yung kaalaman na yun? Sa 3, sapagkat ang kanilang pagiging mambang sa katuwiran ng Diyos, hindi nila alam ang katuwiran ng Diyos, hindi nila alam ang ebanghelyo ni Kristo, at sa pagsisikap nilang maitayo ang kanilang sarili sa pagiging matuwid, sa self-righteousness, kapatid. Ang kanilang sarili, ang kanilang basihan ng kanilang katwiran, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Imagine, nagpapagamit ang mga Israelita na ito, nagbibigay sila ng tithes. Kapatid, hindi lamang mga Kristyano nagbibigay ng tithes. Kahit ang mga Hudyo, galing sa kanila yan, kapatid. Tradisyon nila yung tithes. Nagbibigay sila ng mga offerings nila sa kaban, no? Naglilingkod sila, sumusunod sila sa kautusan ng Diyos, tinutupad nila ang kautusan ng Diyos, ngunit sa paningin ni Pablo, hindi sila ligtas. Dahil wala silang kaalaman sa katuwiran ng Diyos. Wala silang kaalaman sa totoong ebanghelyo. Babalik tayo kanina. Kahit masigasig ka pa, kung hindi mo alam ang ebanghelyo, hindi ka maliligtas. Bakit? Because the gospel is the power of God unto salvation. Kung hindi mo alam ang katotohanan, kung hindi mo alam ang ebanghelyo, hindi ka maliligtas. Ito yung katakot-takot na bagay. Kaya sabi ko, mahalaga na alam natin ang ebanghelyo. Kaya minsan nakakalungkot, tatanungin natin yung mga kapatid natin, what is the gospel? Iba ang kanilang pagkakaintindi. Hindi na ako makahinga dahil sa polo ko.
Una, ang pagiging mangmang ng mga Israelita sa katwiran ng Diyos ang katunayan at katibayan na hindi sila ligtas. Ito yung unang puntos. Kahit nandito ka sa church, o kahit pastor ka pa, or preacher ka pa, or choir ka pa, or manunugtog ka pa, kung hindi mo alam ang totoong ebanghelyo, questionin mo na ang iyong kaligtasan. Sapagkat hindi sa mga ginagawa natin, tayo malalaman na mayroon na tayong kaalaman. Ito yung nakakatakot. Kasi yung mga Israelita, kapatid, sila ay masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit dahil wala silang kaalaman sa katwiran ng Diyos, wala silang kaalaman sa ebanghelyo, hindi sila naligtas. Mayroon silang ibang ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi ito nakasentro kay Kristo, ito ay nakasentro sa kanilang sariling kakayahan. Works-based, kapatid. Naniniwala sila na kaya nilang iligtas sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga gawa. Ang tawag dyan, kapatid, is the resounding self-righteousness. Sariling katwiran, or sa ibang term, tinatawag natin works-based salvation. Well, sa evangelicals, kapatid, ito yung tinanggap nilang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng inyong paggawa, doon kayo maliligtas. Kailangan sumusunod ka para maligtas ka. Kailangan ginagawa mo yung bagay na ito. Nagbibigay ka ng ganitong amount, nagbibigay ka ng tithes and offering. Kung hindi mo ginagawa yung mga yan, hindi ka maliligtas. That is works-based salvation, kapatid. Kung di mo gagawin yung mga bagay na ito, kung susuotin yung mga bagay na ito, or pupunta sa lugar na ito, or whatever, hindi ka maliligtas. So, ito yung conclusion natin sa Romans chapter 10. Pwede kang magsikap at maglingkod sa Diyos upang tuparin ang kanyang mga kautusan, pero hindi mo nalalaman ang totoong ebanghelyo. Pwede kang magsikap, pero hindi mo alam yung totoong ebanghelyo. Mayroong mga nasa iglesia na for 30 years, 40 years, 50 years, pero hindi nila alam ang ebanghelyo. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay wag. Magalit. Sa Romans chapter 10, verse 13 to 14, ang sabi dito ni Pablo, same chapter, pero basahin natin kung sinabi niya. Sa 13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang tumatawag sa pangalan ni Kristo ay maliligtas. Ngunit ano yung problema ng mga Israelita? Ngunit paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? Hindi sila naniniwala kay Kristo. Paano sila sasampalataya sa Kanya? Kasi wala silang kaalaman. Hindi nila narinig ang Ebanghelyo or nireject nila yung Ebanghelyo. Imagine ang ating Panginoon Kristo ay bumaba dito sa lupa, nasa harapan na nila ang kanilang kaligtasan, nasa harapan na nila ang kanilang tagapagligtas, nasa harapan na nila ang kanilang Panginoon. Ngunit hindi nila ito nakikilala. Meron mga pinapabato ang puso sa mga bagay na iyan. Anong ibig sabihin dito? Wala sa kanila ang Espiritu Santo. Basahin natin sa Isaiah chapter 11 verse 2. Ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya, kay Jesse, kapatid. At ito yung katangian ng diwa, ng karunungan, at ng unawa. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, meron tayong karunungan or wisdom sa kanyang mga salita, at nauunawaan natin ang kanyang mga salita. At ang diwa at payo ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman ay ang Espiritu Santo. Kaya sabi ko, the Spirit of God or the Holy Spirit, it is not about you being emotional, kapatid, sa tuwing ikaw ay kumakanta sa Diyos. That is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of truth, kapatid. The Holy Spirit is the Spirit of knowledge, of wisdom, of understanding. Kung wala ang Espiritu sa atin, hindi natin maiintindihan kahit ang Ebanghelyo pa. Kasi ito yung ibinigay sa atin ng Diyos upang maintindihan natin ang kanyang mga salita. Kaya ngayong gabi pag-aralan natin ang Absolute Gospel. Ang haba ng intro ni Brother Elion. Ano ba ang Absolute Gospel o yung tiyak o totoong Ebanghelyo ng Diyos? Ang sabi ko nga kanina, mayroong mga 300 na namatay
sa pagsunog sa kanila ng buhay, sapagkat mayroong ebanghelyo na naipahayag noong 1500s na ibinalik nila sa totoong ebanghelyo ang pananampalataya ng mga Kristiyano upang tumaliwas sa paniniwala ng mga Romano, kapatid. At itong ebanghelyo na ito ay ginawa nilang 5 puntos. Pinag-aralan na natin ito minsan, pero hayaan mo na aking i-brought up ngayon sa gabi na ito. This is the foundation of Protestantism, no? Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng mga iba't ibang mga kongregasyon maliban sa Roman Catholicism ng mga oras na ito. Itong paniniwala na ito ang siya naging batayan upang ibalik ang ebanghelyo sa kanyang totoong nilalaman, sa kanyang totoong ugat. Ang tawag diyan, kapatid, in the history is called the 5 solas, kapatid. The 5 solas is ang pundasyon ng pananampalataya kay Kristo na nayahiyag sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ito ay naporma sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng iglesia, hindi sa pamamagitan ng mga tao. Itong lahat ay batay sa mga salita ng Diyos, at ito ang naging pundasyon ng mga protestante noong mga unang panahon na naging dahilan kung bakit meron na tayong iba't ibang mga paniniwala ngayon. Pero ito ay mayroong common na ugat. Ibabalik lahat sa totoong ebanghelyo. Ang unang sola, kapatid, ay yung tinatawag natin sola scriptura, or by scriptures alone. Pag sinabi sola, it is derived from the, yung alam mo yung word na soul or alone? Ibig sabihin, pag sinabi sola, ito ay nag-iisa, ito lamang. Pag sinabing sola scriptura, sa pamamagitan ng mga scriptures or ng mga text or ng Biblia lamang. Okay? Pag sinabi sola scriptura, ito yung paninindigan na ang Biblia ay ang salita ng Diyos at ang tanging katotohanan ng isang Kristiyano. Bakit nauna yan? Sapagkat ang susunod na 4 na solas ay manggagaling dyan. Kaya ito yung unang sola. Kasi yung susunod na 4 na solas ay manggagaling lahat sa mga salita ng Diyos. Unang sola is the sola scriptura. Pangalawa, pag-aralan natin mamaya, solus Christus. Pag sinabing solus Christus, in Christ alone. Kay Kristo lamang. Ito yung paniniwala na tanging ang ating Panginoon Kristo lamang sa kanyang pagkatao at pagka-Diyos, sa mga nagawa niya at sa kanyang buhay, tayo ay maliligtas. Sa kanya lamang. Hindi kay Mary, hindi sa mga santo, hindi sa kung sino pa, pastor or evangelista ang ating pinapaniwalaan. Kay Kristo lamang. Solus Christus. Pangatlong sola. Sola fide. Ang sabi nila, ito yung pinakamahalagang sola sa lahat. After ng solus Christus. Bakit? Ang sabi ni Martin Luther, this is the article to which the foundation of the church shall stand or fall. Kapag mali yung paniniwala mo dito, pwedeng mabuwal ng iglesia. Ang sola fide, by faith alone, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sa pananampalataya sa tagapamagitan natin, kay Yesu Kristo, sa kanya mga nagawa, pangako at gagawin pa para sa atin. This is sola fide. Next, ang pamagat ng ating church, sola gratia, or by grace alone. Ito yung paniniwala na ang kaligtasan ay kaloob lamang ng Diyos ng libre sa pamamagitan ng biyaya niya sa atin. Hindi natin ito ipinapagtrabaho, ibinigay ito ng Diyos ayon sa kanyang mabuting kalooban ng libre. At ang panghuli, ang dahilan kung meron tayong lahat, solas, is soli Deo Gloria. Pag sinabi soli Deo Gloria, Deo means God, Gloria means glory. To God be the glory alone. Siya lamang ang maluwalhati sa lahat ng bagay. Hindi tayo, hindi ang pastor, hindi ang mga manggagawa, hindi mga evangelista. Tayo ay magluluwalhati sa Diyos lamang. Soli Deo Gloria. Ito yung pag-aaralan natin, mabilis lamang, kapatid. What is sola scriptura? Sola scriptura, kapatid, or the first sola, kung nais yung picturean, ito ang paniniwala na ang Biblia ay sapat na at tama
hindi nagkukontra-kontra ang Biblia, kasi meron kayong mababasa dito na may sinabi si ganyan, may sinabi si gano'n, parang kontra, sasabihin natin nagkukontra sila, iba yung sinabi ni Pablo, iba si Pedro, bla bla bla. No, kapatid! It is not our duty na pagkontrahin natin ang mga salita ng Diyos. Our duty is to reconcile. No? Tingnan natin, mayroong paradox, yes, mahirap intindihin. Parang mayroong kontra. Pero kung iintindihin mo na mabuti sa kanyang konteksto, walang kontra. Tulad ni Pablo, na sinasabi niya na tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero si James, ang sabi niya, tayo naligtas sa pamamagitan ng mga gawa. Ano ba talaga yung tama? Pero kung bubusisihin, babasahin mo ng mabuti, ang totoo doon is tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi pananampalatayang patay, sabi ni James, kundi pananampalatayang buhay, yung mayroong bunga ng paggawa. So, nagre-reconcile natin yung mga salita ng Diyos. Hindi sila nagkukontra kung babasahin mo lang ng mabuti. No? Ang paniniwala ng Biblia ay sapat na, tama, at ang pinakahuling otoridad ng simbahan o iglesia ng Panginoon. Basahin natin kung bakit mahalaga ang mga salita ng Diyos at ang mga salita ng Diyos lamang. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kung sinabi kinasihan ng Diyos, this is God-breathed, kapatid. No? Kapag nagsasalita ang Diyos, kapag magsasalita ka at maglalagay ka ng kamay dito, mararamdaman mo yung salita mo ng kamay mo. Mararamdaman ng salita mo yung hangin na lumalabas sa bibig mo, hindi ba? Try nyo, magsalita kayo. Mararamdaman ninyo at maaamoy ninyo na bad breath ka na pala. Di ba? Nararamdaman ito ng mga sumusulat sa Biblia. Ang Diyos mismo ang nagsasalita. At yung mga nagsusulat sa Biblia, eto sila, nararamdaman nila directly sa Diyos. Kaya nila nasusulat ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, lahat ng nakasulat sa ating mga Biblia ay galing sa mga salita ng Diyos. At ang Diyos ay hindi nagkakamali. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Kaya, sino ka para sabihin mo na ang Biblia ay kinokontra niya ang kanyang sarili? Kukontrahin ba ng Diyos ang kanyang sarili? Hindi. Minsan may mga Kristiyanong ganyan, no? Sa pakikipag-debate ko minsan, or sa pakikipag-sharing ko minsan, sasabihin niya may mga kontra, may mga ganyan, may mga ganun-ganon. Gusto ko na nga sabihin sa kanya, sino ka o tao para sabihin mo na ang kanyang mga salita, ang salita ng Diyos, ay mali. Hindi nagkakamali ang Diyos. At ang kapangyarihan ng mga salita ng Diyos, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay para sa katwiran natin lahat. Ano kasi yung pinakamahalagang nakuha natin mula kay Kristo? Ang kanyang katwiran. Ito'y para sa ating kaligtasan. Kaya nga sa 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaganapang pananampalataya. No? Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito yung ating panangga sa lahat ng mga ginagawa nating mabuti. Ang ating panlaban sa dyablo, ang ating pinaka-bread of life. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, bagkus sa mga salita ng Diyos. Ito yung ating pinaka-buhay na minsan di natin binibigyan ng pansin. Bato-bato sa langit. 2 Peter 1:20-21. Una sa lahat, ang sabi ni Pedro, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmumula sa pansariling pagpapakahulugan. Hindi ibig sabihin na sinulat yun ni Pablo, galing yun sa kanya. Although si Pablo ang sumulat, mayroong mas higit pa na pinanggalingan ng mga bagay na naisulat sa ating mga Biblia. Sino? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Sapagkat kanyang mga salita ay kinasihan. So 21, ito sabi ni Pedro, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi sa mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya nga, ang mga naisulat sa inyong mga Biblia ay ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-udyok ng Espiritu Santo sa mga apostol, sa mga propeta, kay Moises, no? Sa mga naisulat dyan sa ating mga Biblia na hindi natin binibigyan ng pansin.
Kaya walang kahit ano pang libro sa mundong ito ang pinakamahalaga. Wala nang kahit ano pang libro sa mundong ito ang ating pinaka-source of truth, kundi ang Biblia lamang na naibigay sa atin ng Panginoon. Sola Scriptura. By Scriptures alone ang basihan ng katotohanan. At dahil mula ito sa mga salita ng Diyos, ito yung sinabi. Ang pangalawa, ang gospel ay kay Kristo lamang. In Christ alone. Ang paniniwala na tanging si Jesucristo lamang ang makakapagligtas sa tao. Basahin natin ng mabilis. Romans 3:21-26. Subalit ngayon ay pinahayag ng pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang, no? Wala nang ibang makikita pa dyan. Hindi kay Pontius Pilato o ano pa. Pananampalataya kay Kristo lamang sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba, yama ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuring na ganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos nino. Ni Maria ba? Ng mga santo ba? Hindi. Ito'y sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang. Solus Christus. No? 25. At na siyang inalay ng Diyos bilang handog na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa kanyang dugo lamang, siya lamang ang naialay para sa atin. Sa Hebrews chapter 10, the once and for all sacrifice para sa ating kaligtasan. At itong kanyang dugo ay mabisa, magiging ganap sa bawat gagawa ng mabuti? Hindi. Sa bawat sasampalataya, maniniwala sa mga nagawa ni Kristo Jesus. Solus Christus, kapatid, ay yung paniniwala na ang tanging ating Panginoong Jesucristo lamang. At ito'y may layunin. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Ano yung problema ng Israel? Hindi nila alam ang katuwiran ng Diyos. Hindi nila alam ang totoong ebanghelyo. Hindi sila naniwala kay Kristo. Pero tayo, kapatid, ang ebanghelyo ay yung paniniwala na tanging kay Kristo lamang tayo ay maliligtas. Ano sinabi natin, Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No one. Pinag-aralan natin ito last 2 Sundays ago, Solus Christus, di ba? Yung ipabagan natin pinag-aralan. In Christ alone. Wala nino man na makakaabot sa langit, makapunta sa presensya ng Ama, maliban sa Kanya. Solus Christus, kapatid. Upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid. Ito rin yung pinag-aralan natin. Same verse. Sa mga mananampalataya kay Jesus, sila'y aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Makikita mo dyan, pananampalataya. Kaya yung pangatlong sola is sola fide. No? Ang paniniwala na tanging ang pananampalataya kay Kristo lamang ang makakapagligtas sa tao. Hindi pananampalataya plus works. Hindi works equals faith. No. It's just faith alone. No? Sa pananampalataya lamang. Basahin natin sa Philippians 3:9-11. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan. Ito sinabi ni Pablo, hindi siya naging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan ng Diyos. Kundi ang katuwiran na nakuha niya ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ano yung word? Pananampalataya, hindi sa kanyang pagtupad sa kautusan o paggawa ng mabuti. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Ano kasi sinabi nila? Abraham was accounted righteousness by means of faith. Pananampalataya. By means of faith, we are accounted righteousness. Kundi sa katuwiran, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. Sola fide. Ang katuwirang buhat sa Diyos ay batay sa Sa paggawa ng mabuti? Hindi. Ito yung nasasulat, ang katuwiran buhat sa Diyos ay batay sa pananampalataya. Bakit? Kasi may layunin ng Diyos.
Sa 10, upang makilala ko siya, sabi ni Pablo. Upang makilala natin ang ating Panginoon at ang kanyang kapangyarihan na kanyang muling pagkabuhay at ang paikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Itong mga bagay nito ay nahihayag sa atin upang ating paniwalaan. E paano kung maling ebanghelyo ang naibahagi mo sa iyong kapatid, sa iyong mga unbelievers? E di mali yung kanilang pinapaniwalaan. Ano yun ang problema? Kaya kailangan precise na kailangan alam natin ang ebanghelyo ng Diyos na ating ibabahagi sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ng tao. Tapos mali yung deliverance ng ating gospel. Hindi siya gospel, kapatid. No? Kaya nga sabi ni Pablo, ginagawa natin ito na kailangan ibahagi natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo upang makilala natin siya sa ating buhay. Upang makilala natin ang ating tagapagligtas. Ano pa? Upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ang ebanghelyo na bubuhayin ang mga patay. Paano bubuhayin ang mga patay kung maling ebanghelyo yung ating ibinabahagi? Mananatiling patay ang Kristiyano. Oo, nasa iglesia siya. Oo, nandito siya, kasama natin, naglilingkod. Ngunit siya pala ay patay. Ito yung nakakatakot. Diba? Gusto mo ba yun, Brother Marvin? Ikaw pala ay patay. Kala mo, nabuhay ka na kay Kristo, ngunit ikaw pala ay patay. Sa Galatians chapter 2, verse 16. Ito yung paborito natin, di ba? Sa Galatians chapter 1 and chapter 2 and chapter 3, sabi ni Pablo dito, by faith alone, by faith alone, by faith alone. No works, faith alone, faith alone. Pero yung mga ibang tao, sabi nila, no, faith plus works, no works, no works. Basahin natin, Galatians 2:16. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Di ba malinaw yan? Kundi sa pamamagitan ng ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo nagiging justified or pag-aaring ganap. Nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga nagawa at gagawin pa ng ating tagapagligtas para sa atin. Dito tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi naman sa iyong pansariling katuwiran na ikaw ay magiging matuwid sa kanyang harapan, kundi isang alien righteousness. Pag sinabing alien, ito ay labas sa atin. Kaninong righteousness yung kailangan natin upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos? Ang katuwiran ni Kristo na makukuha natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw sa Biblia, sola fide. By faith alone, we will be justified. Kaya sabi ni Martin Luther, this is the article to which a church will stand or fall. Let me give you a context. Sa Roman Catholicism, naniniwala sila by grace na ikaw ay maliligtas. Pero by grace, meron siya kaakibat na works. So sa kanila ganito, salvation is equals to faith plus works. At naniniwala sila na pwede kang mawalan ng righteousness. Kaya meron silang tinatawag na deadly sins. Naniniwala sila na bubuhayin kang muli, meron ka ng buhay. Pero dahil nakagawa ka ng deadly sin, isa sa mga deadly sin, let's say, envy. Nainggit ka at nakapatay ka. And this is a deadly sin. Ibig sabihin, mawawala ka na sa grace. Ibig sabihin, wala ka ng kaligtasan. So, gagawin mo para magkaroon ka ng kaligtasan ulit. Kailangan, manampalataya ka, i-confess mo ang iyong sin. Tama naman yun eh. Sabi sa Biblia, confess your sins, penance, magsisi ka, and whatever. Pero sa kanila, mayroong addition. Ano yung addendum? Manampalataya ka, magsisi ka, at magsabi ka ng 10 Hail Mary, magbigay ka ng ganitong amount sa church, magsuot ka ng ganito, punta ka kay ganyan, gawin mo itong bagay nito or what? Para bumalik sa inyo ang katwiran ng Diyos. Ito yung pinaglaban ng mga protestante. Kung ikaw ay na kay Kristo at totoong na kay Kristo, hindi ka na mawawala pa sa Kanya.
Kaya nga, hindi kabilang ang paggawa sa equation ng pagliligtas ng Diyos. Sapagkat kung babasihan ng Diyos ang kaligtasan sa ating mga ginagawa, we are but what? Filthy rags! Tayo mga basahan sa kanyang harapan. Kung babasihan niya ang ating mga ginagawa, kung babasihan niya ang kaligtasan sa ating mga ginagawa, hindi tayo maliligtas sapagkat tayo yung mga basahan sa kanyang harapan. Ang ninanais ng Diyos ay isang katuwiran na masigit pa kaysa sa mga Pariseo at sa mga Saduseo. Kaninong katuwiran yon? Katuwiran ni Kristo ay mapupunta sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw, this is the article to which a church stands or falls, ang sabi ni Pablo. Ang sabi ni Luther, at tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus, yung word na sumasampalataya, upang aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. No? At hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariin ng ganap ang sinuman sa laman. Malinaw sa Biblia na hindi sa paggawa ng mabuti tayo ay maliligtas. Kapatid, ang daming mga tao na mabuti. Ang daming mga tao na maganda yung kanilang estado sa buhay, tumutulong. Ang mga Israelita are the perfect example. Sila ay naglilingkod sa Diyos, nabibigay sila ng tithes and offering, no? Sila ay nagpupunta sa church every Sabbath, no? That is Saturday. Sila ay nagsusuot ng mga suotin nila na required during Sabbath, nagpa-fasting sila, kapatid, nagtutuli sila, pero hindi sila ligtas. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya. Kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Paano ka sasampalataya sa Panginoon? Paano ka tatawag sa Panginoon kung hindi mo siya kilala? So wala sa mga ginagawa mo ang kaligtasan. Kaya nga, ang sabi ni Pablo kanina, nalulungkot siya para sa Israel. Nakikita niya na hindi sila ligtas kahit mayroon silang kasigasigan sa kanilang buhay, kahit nagpapagamit sila, naglilingkod sila sa Diyos, pero hindi sila ligtas. Ito yung nakakatakot, kapatid. Akala natin all the time naligtas tayo, pero hindi pala. Kasi maling ebanghelyo ang ating pinapaniwalaan. Kaya ito ang sinabi sa Biblia, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, sola fide, tayo ay maligtas. Next, sola gratia. Ang paniniwala na ang kaligtasan ay pinagkaloob lamang ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya sa tao. Di ba? Basahin natin, Ephesians 1:3-6. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Bawat lahat ng pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang mundong ito, upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Pinili tayo bago pa tayo gumawa ng mabuti, bago pa tayo ipinanganak, bago pa sumampalataya, ikaw ay napili na, itinalaga na para sa kaligtasan. Ito ay ayon sa kanyang banal at walang dungis na pag-ibig sa atin. 5. Tayo itinalaga, we are predestined in English, no? Maraming mga Kristiyano ang hindi naniniwala sa predestination kasi sasabihin nila, para tayong robot, no? Hindi natin alam. Pwede natin sabihin na kaya ka nagkasala kasi ang Diyos, pinabayaan niya ako, gusto niya magkasala ako para akong puppet kasalanan niya kaya ako nagkakasala Yun yung paniniwala ng predestination, kapatid. That is grossly wrong, kapatid. Bisa pag-aralan din natin yan. 5. Tayo itinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, at ito'y ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ito'y hindi ayon sa ating kalooban, not our will, but His will. Ayon sa kanyang kalooban kung bakit tayo ay na kay Kristo. John 6, di ba? Those who were given to me by the Father, we are drawn by the Father. At bakit ginawa ito ng Panginoon? Upang sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating, biyaya. Upang malaman natin sa ating buhay na hindi pala sa ganang atin
kaya tayo pinili ng Diyos. Hindi pala dahil mabuti ako, kaya ako sumasampalataya sa Diyos. Hindi pala dahil ako ay naglilinis ng church, or nagpa-fasting, or whatever, kaya ako pinili ng Diyos. No! Ang biyaya, para maging biyaya, ito ay libre na ibibigay sa inyo ng Diyos. Kaya nga tayo ay naitalaga bago pa naitatag ang mundong ito, sapagkat gustong malaman ng Diyos, gusto ng Diyos na malaman natin na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Ang hirap mag-preach na ang polo mo ay masikip. Sa biyaya mo lamang ako mabubuhay. Sabi sa kanta, by grace alone, no? Sa biyaya lamang ang lahat na ipinagkaloob niya ng walang bayad. Ang biyaya, para maging biyaya ito ay ipinapagkaloob sa atin ng libre, walang bayad. Kasi kung ipinagkaloob to ng Diyos dahil ipinapagtrabaho natin, hindi na siya biyaya. Anong tawag doon? Wage, salary, sweldo, kapatid. Kasi pinagtrabaho mo eh. Hindi na siya biyaya. At ito ay ibinigay sa atin upang malaman natin sa buong mundo, sa buong Kristyano, na tayo ay na kay Kristo dahil sa biyaya ito ay walang bayad sa pamamagitan ni Kristo rin, sa pamamagitan ng minamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung naiintindihan natin yung mga bagay na yan, na tanging sa mga salita ng Diyos, sola Scriptura, na tanging kay Kristo lamang, solus Christus, na tanging sa pananampalataya lamang, sola fide, na tanging sa grasya lamang, or gratia, sola by grace alone. Ibig sabihin, lahat ng ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Wala tayong ginawa. Ang ibig sabihin nito, ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang karangalan ay sa Diyos lamang. Last, soli Deo Gloria. Ang ibig sabihin nun, ang paniniwala na ang tao ay nilikha at iniligtas mula sa kamatayan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo para sa ikakaluwalhati ng Diyos lamang. Hindi para sa ating ikakaluwalhati, 99% ang kaluwalhatian sa Diyos, 1% sa atin. Hindi. 100% ang kaluwalhatian sa Diyos. Kaya minsan may mga napapakotoo, parang nag-glorify na yung pastor natin, or nag-glorify na yung mga kapatid natin. Minsan, nag-cringe tayo, di ba? Kasi gusto natin sa tuwing worship, ang glory, honor, power, and praise ay kanino? Sa Diyos lamang. Soli Deo Gloria. No? At ito ang paniniwala na ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. At hindi natin nanakawin ang katuwiran or ang kaluwalhatian sa Kanya. 2 Corinthians 4:15. Sapagkat ang lahat ng mga bagay alang-alang sa inyo, upang ang biyaya habang parami ng parami ang mga tao na aabot ito, ay magparami ng pagpapasalamat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Ang dahilan ko bakit tayo may mga testimonies, may mga thanksgiving, ay para sa ikakaluwalhati ng Diyos. Hindi para sa ikakaluwalhati ni pastor. Hindi para sa ikakaluwalhati natin. Ito'y para sa ikakaluwalhati ng Diyos lamang. Romans 9:22-23. Ano nga kung pangnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang poot? Kung ninanais ng Diyos na ikaw ay isang makasalanang tao at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis na may pagtsatsaga. Sa mga kinapopuotan niya ay inihanda para sa pagkawasak. Wala bang karapatan ng Diyos na ang kanyang mga kinapopuotan ay mapupunta sa impyerno? Ito yung sinasabi ni Pablo. Baka ito ginawa ng Diyos. Hindi ito ginawa ng Diyos na wala siyang dahilan. Meron siyang layunin. Anong layunin? Upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Upang makita natin ang kanyang kaluwalhatian sa buhay natin. Na tayo, bagamat dati tayong mga vessels of wrath, dati siyang napupuot sa atin, dati tayo ay sabi nga ni Brother Noel, tayo ay mayroong lang plane ticket, papunta sa impyerno. Ngunit ang ginawa ng Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, kinancel niya yung flight natin at niredirect niya yung ating mga buhay. Ginawa niya, kapatid, ito para malaman natin ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, upang luwalhatiin natin siya sa buhay natin. Sa mga kinawaan, tayo na nakatanggap ng awa ng Diyos, tayo na nakatanggap ng biyaya ng Diyos,
na kanyang inihanda ng una pa. Ito'y para sa kanyang kaluwalhatian lamang. Kaya nga sabi ko, ang role ng worship, ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon, hindi evangelism, kapatid. Evangelism is for the unbelievers. But worship o pagsamba, pagluluwalhati sa Diyos is for the believers. Pag sinabing Sunday worship, pag sinabing Wednesday or midweek worship, ang pinaka goal natin ay hindi para maipakita ang bagong dress mo, Sister Ces, o maipakita ang bagong polo ni Brother John, o maipakita ang galing ko sa pagtugtog ng gitara. Hindi! Ang dahilan kung bakit tayo narito ay upang luwalhatiin natin ang Diyos na siyang nagligtas sa atin. This is the gospel. Ano yung ibig sabihin ng worship? From the word wortskite. He is worthy. Karapat-dapat na sambahin. Luwalhatiin. Dahil sa kanyang nagawa para sa atin. Soli Deo Gloria. To God be the glory alone. Summary. Tayo ay naligtas. This is the gospel, kapatid. Ladies and gentlemen, this is the gospel. We are saved. Tayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sola gratia, sa pananampalataya, sola fide, kay Kristo Jesus lamang, solus Christus, para sa ikakaluwalhati ng Diyos lamang, soli Deo Gloria. At ang lahat ng ito ang pinanggalingan, sola Scriptura. Sa mga salita ng Diyos, lahat ng galing ang katotohanan ito. Tanggapin niyo, kapatid, ang Ebanghelyo. This is our gospel. Sola Scriptura is the main, solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo Gloria. The 5 solas. This is the gospel in the nutshell. Paborito natin, Ephesians chapter 2, verse 4 to 10. Ako ay magtatapos dito. Sabi dito, di ba sa Ephesians 2, 1 to 3, tayo ay mga patay sa ating pagsalansang dahil sa mundo, dahil sa laman, dahil sa dyablo. Ngunit ang Diyos palibas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maginoong tayo mga patay sa mamagitan ng mga pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo, solus Christus. Sa mamagitan ng biyaya, sola gratia. Kayo ay naligtas. At tayo muling binuhay na kasama niya, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Kanino? Kay Mary ba? Sa mga santo ba? Hindi. Kanino kay Kristo Jesus, solus Christus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang hindi masukat na kayamanan, maipakita ang kanyang kaluwalhatian, soli Deo Gloria, ng kanyang biyaya, sola gratia, sa kagandahang loob sa pamamagitan na genino ng ating Panginoong Jesucristo, solus Christus. Sapagkat sa biyaya, sola gratia, kayo ay naligtas, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, sola fide. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, sola gratia. This is by grace alone. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Ito yung gawa, ito yung ito. Hindi tayo naligtas dahil sa paggawa ng mabuti. Tayo ay naligtas para sa paggawa ng mabuti. Basahin natin, na nilalang para kay Kristo Jesus, solus Christus, para sa mabubuting gawa. Tayo ay gagawa ng mabuti sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. You shall know them by their fruit. If you are in Christ, you will do good works in the name of Christ. You have not chosen me, sabi ng Panginoon, but I have chosen you so that you can do the works that thy Father wants you to do. No? At ito ay naihanda ng Diyos na ang noong una pa na siya nating lakaran. Hindi ka pa naipanganak sa mundong ito. Naihanda na ng Diyos ang iyong mga mabubuting gawa na inyong lakaran. Marahil ito yung gusto ng Panginoon para sa akin na ako ay mag-preach sa inyo ng Ebanghelyo na yung gabi na ito na mayroong polo na masikip na hindi makahinga ng mabuti, kapatid. Kahit nawawalan na ako ng hininga, itong mabuting balita ay may babahagi ko lamang sa inyo. Ito ang kagalakan ng inyong kapatid. Jess,
Sapagkat tayo kayong pinakamahusay na gawa. Wala ba kayong napapansin, kapatid? Ang gospel o ang ebanghelyo ay si Hesus Kristo. Siya lamang. Ang pinagkaiba natin sa mga Israelita, ang pinagkaiba natin sa mga works-based salvation, na tayo ay naniniwala at nagtitiwala, sumasampalataya kay Hesus Kristo lamang. Bakit? Sabi sa Biblia, ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang biyaya na nagmula sa Diyos para sa atin. He is the sola gratia. Basahin natin, 1 John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan, mula sa kapuspusan ng ating Panginoong Kristo, ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. This is grace upon grace. Ito yung nag-uumapaw na biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Hesus Kristo. He is the sola gratia. Ang ating Panginoong Hesus Kristo, He is our grace, the grace of God. Hindi ba? Si Kristo ang ating pananampalataya. Hindi ba? Ang pananampalataya ay hindi galing sa tao, ang tao ay patay. Ang pananampalataya ay galing sa ating Panginoon. Hebrews 12:2. Pagmasdan natin si Jesus lamang, pagmasdan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang, na siyang nagtatahag. He is the author at nagpasakdal. He is the finisher ng ating pananampalataya. Siya ang sola fide. He is our faith. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay sumasampalataya, na dahil sa kagalakan inilagay ang kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Kung pinapaniwalaan mo ito, hindi inalitala ang kahihiyan, at siya'y iumupo sa kanan ng trono ng Diyos dahil sa kanyang nagawa na ito para sa atin. At panghuli, kapatid, ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang salita ng Diyos. He is the sola scriptura. John chapter 1, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na ng Diyos. The Word was made flesh. Siya ay bumaba. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinahawakan itong isang bagay na kanyang, hindi niya inisip na itong isang bagay na kanyang panghawakan. Bumaba siya bilang tao para iligtas tayo. No? Si Kristo ang ating kaligtasan. Kaya nga pangalan niya is Yeshua. Yahweh is salvation. God is salvation. Jesus is salvation. At kung babasahin mo yung Biblia, punta kayo sa inyong Biblia, ano yung last verse sa Biblia ninyo? That is Revelations 22:21. Nagsimula sa John chapter 1 ng ating Panginoon ay biyaya, at magtatapos ang Biblia sa Revelations 22:21. Sabi dito ng author ng Revelations, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapa sa mga banal. Amen. At ito ay pagluluwalhati sa Diyos lamang. Ama, maraming salamat sa biyayang pinagkulog sa amin. Maraming salamat sa ebanghelyo na ito, mahal na Panginoon.